Hello guys, it's me, Legendary Be Inspired. Hope you're doing good and in a better health. I'm always making a video to inspire others, especially to spread the teaching of Islam and the doctrine as well. Please follow me to get latest Islamic teachings and lectures. Thanks. Sino ba ang mga apat na gospel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share para lagi kang updated sa mga turo ng Islam at mga paliwanag mula sa ating pananampalataya. Mga kapatid na Muslim at non-Muslim, marahil natanong mo na rin sa iyong sarili, sino nga ba ang mga tinatawag na apat na gospel? At totoo bang may tala sa kasaysayan tungkol sa kanilang pagkakakilanlan? Bakit sinasabi ng mga Muslim na hindi sila kinikilala sapagkat wala silang malinaw na pagkakakilanlan? Ngayon sama-sama nating tuklasin ang katotohanan ito, hindi upang manlait o magtalo, kundi upang magbigay linaw at karunungan. Dahil sa Islam, ang paghahanap ng katotohanan ay isang anyo ng pagsamba kay Allah Azza wa Jal. Unang bahagi, ano ang apat na gospel? Ang tinatawag na apat na gospel o apat na ebanghelyo sa Biblia ay binubuo nina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Sila ang apat na aklat na naglalahad ng buhay, pagtuturo at pagkakapako sa krus ni Jesus, peace be upon him. Ngunit sa pananaw ng Islam, ang tunay na ebanghelyo o Injil ay ang kapahayagang ipinadala ni Allah Azza wa Jal kay Propeta Jesus, peace be upon him. Ang apat na ebanghelyo sa Biblia ay hindi itinuturing na mismong salita ni Allah, kundi mga salaysay ng iba't ibang tao tungkol kay Jesus, peace be upon him. Ikalawang bahagi, mayroon bang historical na ebidensya ng kanilang pagkakakilanlan? Ayon sa mga modernong Bible scholars, ang apat na ebanghelyo ay unang lumitaw ng walang pangalan. Ang mga pamagat na kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas at kay Juan ay idinagdag lamang paglaw ng simbahan upang makilala kung sino raw ang nagsulat. Walang orihinal na manuskrito na may nakasulat na pangalan ng mga mayakda, kaya maraming eskolarang naniniwala na hindi mismo sila ang sumulat, kundi mga tagasunod o manunulat na nagtipon ng mga salaysay at tradisyon mula sa iba't ibang lugar. Ang ilan pang eskolar gaya ni Dr. Bart D. Ehrman, isang kilalang mananaliksik ng bagong tipan, ay nagsabi, "The Gospels were written anonymously, and the titles were added later, long after the original authors had died." Ibig sabihin, kahit ang mga sinaunang simbahan ay hindi tiyak kung sino talaga ang sumulat ng mga ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming Bible scholars ang nagsasabi na ang apat na gospel ay walang malinaw na pagkakakilanlan. Ikatlong bahagi, pananaw ng Islam ukol sa Injil. Sa Islam, ang Injil ay isang kapahayagan mula kay Allah Azza wa Jal na ibinigay kay Propeta Isa, Jesus, peace be upon him. Ito ay isang mensahe ng kabutihan, awa at patnubay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nabago, nadagdagan o nabawasan ayon sa kagustuhan ng tao. Sinasabi ng marangal na Quran sa Surah Al-Baqarah, verse 79, "Kaya't kasawian sa mga sumusulat ng aklat sa kanilang sariling mga kamay." At saka sinasabi, ito ay mula kay Allah, upang makamit nila ang maliit na pakinabang, kasawian sa kanila sa kanilang isinulat at kasawian sa kanila sa kanilang kinita. Quran Surah Al-Baqarah 279. Ipinapakita ng talatang ito na may mga taong sinulat ang aklat ayon sa kagustuhan nila, hindi ayon sa orihinal na pahayag ni Allah Azza wa Jal. At sa Surah Al-Ma'idah verse 46, sinabi ni Allah Azza wa Jal, "At ipinadala namin si Isa na anak ni Maryam upang patunayan ang katotohanan ng Torah na nauna sa kanya, at ibinigay namin sa kanya ang Injil na may patnubay at liwanag." Quran, Surah Al-Ma'idah 5:46. Ibig sabihin, kinikilala ng Islam na mayroong orihinal na Injil, ngunit ang mga aklat sa kasalukuyan ay hindi eksaktong kapareho ng mensahe na ibinigay ni Allah Azza wa Jal kay Jesus, peace be upon him. Ikapat na bahagi, mga pahayag ng mga eskolar ng Biblia. Maraming Bible scholars ang umamin na walang sapat na ebidensyang nagsasabing si Mateo, Marcos, Lucas at Juan mismo ang sumulat ng kani-kanilang aklat. Halimbawa, ayon sa Oxford Bible Commentary, the Gospels are anonymous works and the names were added by the early church for convenience. Samantala, sinabi rin ni Dr. Raymond Brown, isang respetadong Catholic scholar, none of the evangelists ever identified himself in the text, and the titles attached to the Gospels were later church attributions. Ibig sabihin, kahit sa pananaw ng maraming Kristiyanong eskolar, ang apat na gospel ay hindi direktang isinulat ng mga apostol, kundi mga tradisyon na ipinasalin sa iba't ibang manunulat. Ikalimang bahagi,
Mensahe para sa mga kapatid na Muslim at non-Muslim. Mga kapatid, ang layunin ng Islam ay hindi upang salungatin ang Kristyanismo, kundi upang itama at ibalik ang katotohanang ipinahayag ni Allah Azza wa Jal. Naniniwala kami kay Jesus, peace be upon him, bilang isang dakilang propeta, hindi bilang Diyos, at ang orihinal na Injil na ipinahayag sa kanya ay isang tunay na banal na aklat. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nabago ng mga kamay ng tao. Sa halip na magtalo, tayo ay magsaliksik, magbasa at manalangin. Sapagkat sabi ni Allah Azza wa Jal sa Surah Al-Isra verse 81, "At sabihin mo, ang katotohanan ay dumating at ang kasinungalingan ay naglaho. Katotohanan ang kasinungalingan ay laging naglalaho." Quran Surah Al-Isra 1781. Motivational message. Ang tunay na pananampalataya ay hindi bulag na paniniwala, kundi bukas na puso sa paghahanap ng katotohanan. Huwag tayong matakot magtanong, sapagkat sa bawat tanong ay isang hakbang patungo sa kaliwanagan. At sa bawat kaliwanagan ay naroon si Allah Azza wa Jal na patuloy na gumagabay sa mga tapat na naghahanap ng katotohanan. Mga kapatid, ngayon ay alam na natin ang kasagutan. Ang apat na gospel ay hindi itinuturing na orihinal na Injil sa pananaw ng Islam, sapagkat walang malinaw na pagkakakilanlan sa kanilang mga may akda, ayon sa maraming Bible scholars at sa kasaysayan. Ngunit huwag sana itong maging dahilan ng pag-aaway, bagkus maging tulay upang mas maunawaan natin ang isa't isa. Ako po muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng mga aral at katotohanan tungkol sa Islam. Huwag kakalimutang mag-follow, like at share upang patuloy kayong makasama sa ating paglalakbay tungo sa kaliwanagan ng pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang katotohanan ay liwanag, at ang liwanag ay hindi kailanman matatakpan ng kadiliman.